sa mga benepisyo at tulong na hatid sa atin ng PhilHealth dito sa Alagang PhilHealth sa DZAT Life Radio. Alagang PhilHealth sa DZAT Life Radio. Alagang PhilHealth sa DZAT Life Radio. Mga ka-life, magandang hapon po sa lahat ng mga tagapakinig po natin all over the Philippines, sa lahat po ng mga nakatune in ngayon sa kanilang transistor radio at nakikinig sa ating programa sa DZAT Life Radio. Kamusta po kayo? At magandang hapon ang aming pagbati sa inyo. Ngayon po ay September 11, 2025 at malapit na nga po ang buwan ng Kapaskuhan dahil bare months na. September pa lang ay naghahanda na ang ating mga kaibigan sa kanilang pagde-decorate ng mga Christmas decorations sa kanilang mga tahanan. Pero gayon pa man, patuloy ang ating programa sa hapong ito dito sa DZAT Life Radio. At ito nga po ang Alagang PhilHealth sa DZAT Life Radio. At muli niyo po kami makakasama ngayong hapong ito, alas 2 ng hapon hanggang alas 3. Kasama po ang ating mga kaibigan mula po sa PhilHealth. At syempre, kasama din natin ang ating co-host, si Miss Rexy Lynn. Magandang hapon po, Miss Rexy. Hello, magandang hapon po, Ma'am Risa, sa ating pong mga ka-live. Welcome po sa isa ng mga edisyon ng Alagang PhilHealth dito sa DZAT Live Radio. Narito po kami upang bigay sa inyo impormasyon para inyong malaman at maunawaan ang iba't ibang impormasyon at mga kailangan ninyong malaman ukol sa PhilHealth. Narito po kami upang maging gabay sa tamang impormasyon tungkol sa benepisyo, serbisyo at pangangalagang hatid ng PhilHealth po para sa inyo.
Iyon. At sa susunod po na isang oras ay maghahatid ng mga pinakabagong balita at impormasyon tungkol sa PhilHealth. Ayun. Ms. Rexy, ano nga ba ang topic natin ngayong hapong ito? Ayan, syempre, alam mo, Ma'am Risa, no, sa Pilipinas, yung first week ng September, ito po ay itinalagang bilang Obesity Prevention Awareness Week. Medyo Ayun, nabulol ako mukhang- doon. No? Ulitin natin. Ayun. Ito po ay tinalagang Obesity Prevention Awareness Week. Ito po ay ginaganap taon-taon, no? Every first week ng September. So ito po ay alinsunod sa Proclamation number 162, series of 1999. So sobrang tagal na, no, ma'am. Ito po ay isang linggo kaganapan pong ito ay naglalayong itaas ang kamalayan ng publiko tungkol sa panganib at kahihinatnan ng labis na pagtaba at paghikayat po sa ating mga Pilipino na magpatibay ng magkaroon ng isang malusog na pamumuhay. Sabi nga po dun sa Facebook post po ng DOH, noong September 5, 4 sa bawat 10 Pilipino ay obese. Medyo malaki, no, yung percentage. Ito ay ayon po sa datos ng DOST-FNRI National Nutrition Survey 2023. So ano nga po ba yung tinatawag nating mga obese? Ano po ang obesity? Paano po matutukoy na obese ang isang tao? Ano po yung mga sakit na kaugnay nito? Ilan po ito sa tatalakayin po ng ating guest po mamaya. Ma'am Risa, no? Tsaka Yes, sa ating mga ka-life, mahalaga po na magkaroon tayo ng kamalayan ukol sa obesity dahil ito po ay isang pandaigdigang alalahanin. Ang tamang nutrition po at isang aktibong pamumuhay ay mahalaga sa pagkamit ng malusog at normal na timbang. At ang pag-iwas po sa obesity ay hindi lamang para sa magandang itsura, no? Para mas sa magandang katawan po natin. Ito din ay para rin sa magkaroon tayo ng malakas at malusog na katawang para makaiwas din po sa sakit. At bawang hakbang at desisyon ay mahalaga sa ating kalusugan. Kaya sabi nga ay let's move more, eat right, at para sa healthy ang body at maging aktibo sa community. Ayun. At kaya nga po ngayong Obesity Prevention Week, piliin po nating maging malusog at magkaroon ng aktibong pamumuhay. Dahil po susi ang pag-iwas para sa malusog na buhay, ang PhilHealth Yakap po ay nagbibigay ng libreng check-up at mga pangunahing pagsusuri para alagaan ang inyong kalusugan. At para nga po pag-usapan po natin yung benepisyong hatid ng PhilHealth, narito po, nag-invite tayo, no, ng ating guest. Narito po si Ms. Zaira Azel Perez mula sa Healthcare Delivery Management Division. Magandang hapon po, Ms. Zaira. Magandang hapon po, Ms. Riza and Ms. Rexeline, and sa lahat po ng mga tagapakinig natin sa DZAT Live Radio. Ayun. So ma'am, bago po tayo tumungo sa ating mga pag-uusapan, no, baka meron po kayong gustong ipabati sa hapong ito. Meron po kayong mga kaibigan dyan na nanonood. Okay, so sa lahat po ng mga kasamahan namin sa PhilHealth Regional Office 4A, dyan po sa Grand Central, magandang hapon po sa inyong lahat at syempre sa lahat ng mga tagapakinig po dito sa atin, sa ating tagapanood dito sa ating live. Ayan. So, magandang hapon sa ating mga ka-live, no, na nanonood din sa ating Facebook may page. ibabatiin naming birthday. Ayun, Nagdiriwang may ng birthday birthday. ngayon si Ma'am Jackie. Happy Ng birthday. ORVP, Miss Jackie, happy birthday sa'yo. Ganyan din kahapon si Sir Albert, no? Yes. Ka-birthday kasi siya nung anak ko, yung Sumegway, no? Okay Happy na ba? birthday din pala sa anak ko. This is the moment. Sumegway, ayan, Sumegway sa ano. Happy birthday sa aking panganay, si Miss Razel Kylie. Ayan, magandang hapon sa'yo at happy birthday. Ayun. Happy birthday din po. Kahit hindi ko pa namimit si Ma'am. Happy birthday. Happy birthday pa rin po. Ayan. So, pag-uusapan na nga po natin ngayon ang about sa obesity. Kasi mas lalo pa po nating palalawakin itong topic na ito. Ang kadalasan po kasi naiisip ng ibang tao pag sinabi pong obesity ay yung mataba lang, di ba? Yung malaki lang ang katawan. Pero, hindi pa natin talaga natatalakay yung kung ano po yung mga
nagiging problema kapag ikaw ay obese, di ba? So, ngayon pag-uusapan po natin yan with our special guest sa hapong ito. So, ma'am, ano nga ba po ang obesity? So, yung obesity po natin o yung tinatawag natin na overweight din, ito po yung pagkakaroon ng abnormal na timbang o mas mataas sa normal yung inyong timbang based doon sa kung ano yung height mo. So, yun naman yung ibig sabihin po ng ating obesity. Ayan. So, pag sinabing obese, paano to masusukat? Paano matutukoy na yung isang tao nga ay obese? Okay. So, meron tayong tinatawag na BMI o yung Body Mass Index. O, dito kino-compute natin yung kung ilang kilos ang isang tao at i-divide natin yon dun sa height naman niya. No? So, kapag halimbawa more than 30 ang kanyang BMI, ibig sabihin, ito ay considered na as obese. Ayun. So, depende pala sa sukat ng iyong height, weight, Yes. doon natin makikita yan mga ka-life. So, ano po ang sanhi at sintomas ng obesity, ma'am? Okay. So, ang obesity, sorry. So, ang obesity po ay nakukuha dahil na rin po ito dun sa ating lifestyle. No? So, pwede sa mga kinakain natin, yung pagkain natin ng mga matatabang pagkain, yung matataas yung calories na pagkain, yung pag-inom natin ng alak, ng mga soft drinks, yung mga juices na may sweeteners. So, isa yan sa rason kung bakit nagkakaroon din ng pagtaba ang pasyente, nagli-lead sa obesity. Yung sobra, di ba? Sabi nga natin, lahat ng sobra, bawal. At masama sa kalusugan kapag laging sobra. Totoo po yan. Paano yung halimbawa, naging obese ka na, ano yung mga sakit na maaari mong maranasan, makuha pag ikaw ay obese, tsaka yung mga komplikasyon nito. Oo. So, kasi ang pagiging obese, ibig sabihin, nagkaroon ng bago sa katawan mo. Lumaki ka, tumaba ka, at marami rin tong magiging komplikasyon, kagaya ng pagtaas ng presyon or hypertension, yung sa stroke, no? Kasi pwede rin tayo dito magkaroon ng komplikasyon sa puso at yun nga po, yun hindi naman natin na cancer din, pwede din po, no? So, maraming pwedeng maging komplikasyon ang mga taong obese, no? At saka ayun, marami. Basta marami. Many to mention, no? Pero ang sakit naman natin, hindi naman agad nating malalaman yan, no? Depende na rin kasi yan kung paano natin alagaan nating mga sarili. And also, yun nga, no, yung hindi natin napapansin, nagiging obese na pala tayo. Ngayon, nakakaramdam na tayo ng mga sakit, no? Kagaya ng gout, ng sleep apnea, kasama Tsaka, din. diba, ma'am, yung mabigat yung pakiramdam mo talaga. Totoo po yan. And pagdalaw mo. danas ko po yan. Danas natin Personally, to, ma'am. danas natin. Alam mo po yung Parehas pala. sumasakit yung kasukasuan mo, yung mga diba? ganun nga. Kasi bumibigat na nga yung weight mo. So, hindi na kaya nung binti i-hold yung weight mo. Kaya yun, ma'am. So, paano po ba gamutin ang obesity? Okay. So, ang obesity naman, hindi yan basta-basta magagamot, no? Ito po ay isang proseso. Hindi po siya katulad ng ibang sakit na pag uminom ka ng gamot, ito na, hindi ka na obese. Pero ito po kasi, dadaan ka po talaga sa proseso. At marami ka pong babaguhin sa inyong lifestyle. Kagaya na lang po ng pagkain na mga hindi masusustansyang pagkain. So, babaguhin talaga natin yung lifestyle natin na dapat kumakain na tayo ng masusustansyang pagkain, more on fiber, pwedeng fruits, pwedeng gulay, yung pag-inom natin ng maraming tubig, hindi na tayo iinom ng mga carbonated drinks, yung mga alak, yung mga may mga sweeteners na yan. And also, yung pinaka-importante, mag-exercise tayo araw-araw. Wow! Parang medyo natamaan ka ba? Natamaan pala ako. Mabilis siyang sabihin para mahirap gawin. Yun yung sinasabi ko na isang proseso siya. Hindi siya agad-agad na malulunasan yung pagiging obese ng isang tao, no? Kundi talagang kailangan consistency. Totoo No? po. Consistency sa lifestyle change mo, na makapag-exercise ka, parang para sa sarili. Medyo hininaan mo yung gano'n. Dapat laksan mo. Lalo na po sa mga kinakain natin, di ba? Oo. Kaya, yun ma'am. So, ang obesity talaga ay maraming epekto sa ating katawan. So, kailangan talaga nating maghinay-hinay din sa ating mga kinakain, di ba? Kasi meron ibang tao, especially me, yun. Yung
ano po ba, one day, magda-diet tapos kinabukasan. yan, oo. Puro day one, Yun, gano'n. day puro day one, hindi na nasundan. Kailangan maging Oo. consistent na tayo. Oo. Magda-diet tayo. Consistency At saka is wag the tayong key. maniniwala dun sa mga diet naman na walang pinagbasehan or walang studies Ayun na nga. ginawa. No? So, Kasi more on research din yung ating mga ka-life no, sa kanilang mga... Tsaka siguro kasi, yung parang depende pa rin sa sa katawan mo. Parang gano'n. At saka sa lifestyle mo. Hindi lahat ng diet plans ay mag-work sa'yo. Opo, ayun. so kung halimbawa nga po na bukod dun sa obesity, nagkaroon ka na ng komplikasyon, syempre dito napapasok yung kailangan makapag-consulta ka na sa isang Oo. professional na doktor, no? Para kung halimbawa man na may kailangan kang inumin na maintenance drugs or may kailangan ipagawa sa'yo, yun na po yung magiging solusyon natin para po doon naman sa mga nagkaroon na ng komplikasyon dahil sa obesity. Ayan. Kung hindi na po makaya ng disiplina sa ating sarili, diretso na po tayo sa Doktor ating na mga po doktor. tayo. May iba ka pa bang, Ma'am Syra, yung tips sa ating mga listeners, viewers, kung paano makaiwas na maging obese ka? Ayan. So, tip ko na rin para sa sarili. Note to self. So, ano po, no? Yun nga, kagaya ng nabanggit ko nga kanina, ugaliin natin kumain ng mga rich and fiber foods like prutas at saka mga gulay. Inom tayo ng maraming tubig. Iwasan natin yung mga carbonated drinks, yung mga alak, at saka, Kaya natawa ka doon sa alak. Dapat, oo. Iwasan natin yung mga ganyan inumin kasi hindi yan maganda sa katawan. And, syempre, pwede naman in moderation. Ayun. Hindi yung so-sobra tayo kasi yun nga yung nag-lead sa pagkakaroon ng pagiging obese ng isang tao. So, dun tayo, magkaroon tayo ng lifestyle change, no? Para dun sa ikakabuti ng ating mga sarili. So, exercise. Oo. Oh, parang hindi ko kayang tip ko pala galing sa akin yung tips eh. Pero hindi, sabay-sabay po nating gawin. Ayun no? po. Sabay-sabay nating Sabay-sabay. gawin, maging Sama-sama. consistent tayo sa pag-exercise, sa pagkain ng mga healthy foods. And syempre, alagaan po natin ang kalusugan at lagi tayong, para nga po maiwasan natin, nandito po ang PhilHealth para tumulong sa inyo through our PhilHealth outpatient benefit. Ayun. Ayun. So, may follow-up So, may- question lang po ma'am about sa mga diet, no? Kumbaga, lahat yung iba't ibang diet po kasi, no, ay hindi naman po talaga compatible sa Diet sa fads. mga, Oo, yung oo, mga sa fads. mga sa katawan ng iba't ibang tao. So, ano pong may explain niyo po about sa mga diet na ito? Oo. Kasi po ang mga diet plans po kasi depende po 'yan sa tao, no. So hindi sa lahat ng oras, sa lahat ng tao e-effect po itong diet plan na to. So make sure po na kapag magkakaroon tayo ng diet plan, maging consistent po tayo. Susundin talaga natin kung ano ba yung plan na 'yon. So pwede naman po tayong makipag-ugnayan sa mga nutritionist or sa doktor para po malaman nga po natin kung ano yung tamang diet para po sa atin. Kasi possible kasi diet ka ng diet, yung pala may other complications ka na, mataas na yung presyon mo, o may iba ka na palang nararamdaman. So make sure po na nagpakonsulta muna po kayo sa doktor at safe po yung gagamitin nating diet. Ayun, kailangan pa rin po ng advice ng doktor. Yeah. Ayun. So, may mga katanungan pa po tayo, ano? Ms. Rexy? Yung sa benefits naman. Sa benefits, meron tayong benefits sa ating PhilHealth, no? Ano po ba ang mga benepisyong maaari pong magamit ng mga miyembro na may kinalaman po sa komplikasyon ng obesity? Okay, no? Sabi nga natin kanina, pwede ka magkaroon ng komplikasyon dahil sa obesity, no? So, kagaya po ng mga stroke, hypertension, diabetes, ito po ay meron po tayong mga inpatient benefit kung halimbawa kailangan mo i-confine. Meron po tayong mga inpatient benefit based po doon sa kanyang case rate package kung ano po yung magiging benefit, kung magkano yung magiging bawas sa PhilHealth, no? Pero kapag halimbawa naman po na kahit po kayo ay may komplikasyon dahil sa obesity, meron po tayong benepisyo na outpatient lang. So yun nga po yung nakukuha natin sa primary care benefit, sa primary care providers natin, which is yung ating mga yakap clinics, no? Yung mga pangunang lunas o yung initial consultation, mga pagpapalaboratory, and yung mga basic
drugs, no, and medicines na makukuha natin dito sa ating primary care benefit through the PhilHealth Yakap. Ayun. Nakakatuwa naman dahil sakop pa rin talaga ng PhilHealth yung mga kahit sa ganitong kalagayan ng tao, no, yung sa obesity. Kasi parang pag pinakinggan mo yung obesity, parang ang simpleng ano lang niya, simpleng word lang siya, no. Pero pagka inalam mo talaga kung ano yung obesity, marami pala siyang problem, komplikasyon, ano. Oo. Kaya hanggat maaari, iwasan natin. Ayun nga po. Prevention is doon. better than cure. Ayun. So, meron pa pong mga katanungan, ma'am. Paano magagamit naman, Ma'am Syra? Halimbawa, nagkaroon nga siya ng complication or kailangan niya magpagamot, no? Paano magagamit at saka magkano yung mga benepisyong maaring matanggap po ng ating mga members po? Okay. Sa inpatient. Both. Okay. Paano magagamit yung benefit? Okay, sa inpatient naman po, kapag halimbawa na-confine po ang isang pasyente dahil sa isang komplikasyon, dahil sa obesity, no? So, hindi naman po yung pinakang obesity yung ating i-claim. Ang i-claim natin dyan is yung nagiging complication po niya. So, for example po, nagkaroon ng hypertension, no? So, okay. So, dati po kasi ang benefit package po natin for hypertension is 9,000. Ngayon, in-increase na po natin siya ng 30%. Bukod po doon sa 30%, in-increase pa po natin na panibago po na 50% pa. So, Ayan, kakompute po muna ni ma'am. Nag-compute. Oo, sige Oo, lang po, nag-compute ma'am. ako bigla, Ayan, para malaman din po ng ating mga kababayan kung ano po ang makukuha nilang benepisyo. Ayan. okay. So, kung dati 9,000 lang yung coverage natin sa hypertension, ngayon, nasa 14,850 na po, no? So, yung mga benefit package po kasi natin for inpatient and outpatient na procedures, ngayon kasi si PhilHealth, since 30 years na tayo, at nag-expand na tayo ng mga benefit package. So, simula 2024, nakapag-increase na tayo ng 30%, no, dun sa original case rate package na. And, noong 2025, January 2025, nag-start naman tayong i-increase ng another 50%, no? So, kaya, kung tutuusin, 80% na yung itinaas ng ating mga benefit package, no, from the original case rate package. Also, ito pong mga benefits na ito ay dapat outright pong ibabawas sa inyong benepisyo pag kayo ay nagpa-confine. Opo, yun. So, ang laki po talaga ng nadagdag, no, doon sa benefits natin sa PhilHealth, no? 80%, ma'am, grabe. Ang taas. 80%. Ang taas Hindi, na po. bali, ma'am, ang effect kasi nun, more than pa actually. Kasi nauna yung 30, tas above dun sa 30, naging 50 50 pa. So, kaya- parang mas mataas pa sa 80%. actually. Opo. Ayun. So, marami po tayong nalaman na patungkol pa sa benepisyo na dala ng PhilHealth about po sa ating kalagayan, no? About obesity. At pagpapatuloy pa po natin yan, mga ka-live, sa atin pong pagbabalik. Pero ngayon po, tayo po muna ay makakapakinig ng ilang mga paalala. Magbabalik po ang programang Alagang PhilHealth sa DZAT Live Radio. Libre magparehistro at humingi ng ID at MDR. Huwag makipagtransaksyon sa online fixers dahil may panganib na peke ang makukuha mo. Huwag ding ipagkatiwala ang personal records sa hindi kakilala upang hindi ito magamit sa panluloko. Magbayad din sa mga accredited collecting agents lamang ng PhilHealth. Mag-report sa PhilHealth kung kayo ay may impormasyon o kung sakaling nabiktima ng online fixing. Para sa iba pang mga detalye, mag-post ng tanong sa official Facebook page ng PhilHealth. Mga kababayan, kayo ba ay may nararamdamang sakit sa inyong katawan? Huwag itong pabayaang lumala. Magparehistro na sa PhilHealth Konsultasyong Sulit at Tama o konsulta sa pinakamalapit na local health insurance office o sa pamamagitan ng PhilHealth Member Portal na matatagpuan sa www.philhealth.gov.ph. Sagot dito ang check-up, health screening, laboratory at mga gamot batay sa kondisyon ng pasyente. Para sa iba pang detalye, mag-post ng tanong sa official Facebook page ng PhilHealth. Para maiwasang lumala ang sakit, magpakonsulta ka na.
may kaltas pala sa sasahurin ko. Pare, para sa atin din yan. Gaya ng PhilHealth, mabuting insured ang health ng pamilya natin. Sa bagay, nung nanganak si Mrs., malaki ang nabawas sa bill ko. Pero, hindi ko naman laging nagagamit eh. Walang problema doon. Sa contribution natin sa PhilHealth, panatag ka at ang pamilya mo at marami pa tayong kababayang natutulungan. Gaya ng kapatid kong nagda-dialysis. Ayos palang PhilHealth, no pre? Sa ambag ng bawat isa, nakikinabang ang maraming pamilya. Yan ang diwa ng bayanihan sa PhilHealth. Uy, Besh, pupunta ako sa PhilHealth para kumuha ng member data record ko. Hala, Besh! Kayang-kaya mong magawa yan sa PhilHealth Member Portal. Pwedeng makita ang membership at contribution record. Pwede mo ring ma-print ang iyong MDR. Makakapili at makakapag-register ka din sa consulta provider of your choice. Sa PhilHealth Member Portal, maaari ding makapagbayad ng contribution. Wow! Ang galing naman ng PhilHealth Member Portal! Napakadali lang gumawa ng account gamit ang iyong smartphone na may internet connection at PhilHealth ID number mo. Tapos mo agad yan. Mag-register ka na. Go na! Teka, alam niyo na ba ang latest? Ang benepisyo ng PhilHealth para sa hemodialysis ay pinalawig na mula 90 hanggang 156 sessions. Sagot na ng PhilHealth ang kinakailangang dialysis ng mga pasyente para sa buong taon. Pero bago magdesisyong mag-hemodialysis, alam niyo bang rekomendadong magpa-kidney transplant o magpa-peritoneal dialysis ang pasyente? Ang mga ito ay sagot din ng PhilHealth. Alamin mo ang iyong benepisyo. Mag-post ng tanong sa official Facebook page ng PhilHealth. Intro ulit. Mga ka-live, tayo po ay nagbabalik sa programang Alagang PhilHealth sa DZAT Live Radio. At syempre, kasama pa rin po natin ang ating mga kasamahan from PhilHealth at syempre ating co-host, Miss Rexy, at ang ating pong guest sa hapong ito, Miss Zaira. Ayan, so mas lalo pa po nating pag-uusapan, palalawakin pa po natin yung mga benepisyo na hatid po sa atin ng PhilHealth. Yun po ay isa lang sa mga benepisyo na ating matatanggap kung tayo po ay magiging member ng PhilHealth. Kaya pagpatuloy natin ang ating mga tanong kay Miss Zaira. So, Miss Zaira, ano ang maaaring preventive approach po para makaiwas sa obesity? Okay. So, correct ko lang po yung kaninang sinagot ko. No? Opo, Hindi po yes, pala may 14,000. Nasa 17,550 po ang coverage natin ngayon for hypertension. So, yun po, no? Para po dun sa kompletong listahan ng ating mga sakit na may amount kung magkano ang benefit package natin, maaari po kayong pumunta sa aming PhilHealth website para po i-search kung ano po yung klase ng sakit ng inyong pasyente. And then, makikita niyo po doon kung magkano na po yung breakdown niya. So, to answer naman yung question po ni ma'am, ano ba yung mga preventive natin na pwedeng gawin para po nga dito sa atin kapag merong obesity. So, meron na po tayong benefit package for outpatient para po sa lahat ng mga individual, may sakit man o wala. No? So, ang kailangan lang po, ito po yung tinatawag natin na PhilHealth Yakap. Ayan. Nagpayakap na po ba kayo? So, ang PhilHealth Yakap po natin, ang ibig sabihin po nito ay PhilHealth Yaman ng Kalusugan Program. So, actually, ito po yung tinatawag nating PhilHealth Consulta before. So, yung PhilHealth Consulta kasi more on consultation, laboratory, and ano lang tayo noon, yung gamot, yung 21 medicines. Basic meds lang yung covered natin before sa PhilHealth Consulta. Ngayon, dito sa PhilHealth Yakap, mas in-expand natin yung benefit package. So, bukod dun sa primary care benefits natin, meron na rin tayong benepisyo para sa cancer screening test. No? So, kasi ang cancer is the third leading cause of death dito sa Pilipinas. No? Kasi ang cancer, di agad natin nadedetect eh. Usually, kapag nadedetect na siya, later stage na. So, mahirap na yung gamutan, mas malaki na yung nagagastos. Pero ngayon, dito pa lang, sa primary care benefit pa lang, through PhilHealth Yakap, madedetect na agad natin or mas-screen na agad natin ang pasyente kung may cancer po ba or wala ang isang pasyente natin. So also, bukod dito sa cancer screening test,
meron na rin po tayong tinatawag na PhilHealth gamot. Yung PhilHealth gamot naman natin, ang ina-accredit natin dito is yung mga pharmacy po, yung mga gamot facility. So, dito sa PhilHealth gamot, meron tayong 20,000 pesos na annual benefit limit para sa isang pasyente. So, mapa-member, mapa-dependent, meron po silang tig 20,000 na limit sa loob ng isang taon para makagamit ng benepisyo para po dito sa PhilHealth gamot. No? So, ito po ang ating PhilHealth gamot naman, ma-avail natin yung ating, bukod dun sa 21 medicines, in-expand na natin siya from 21 naging 75 medicines na yung covered natin sa PhilHealth gamot. So, kasama dito yung mga antibiotics, gamot para sa diabetes, hypertension, at yung mga non-communicable diseases. So, dito sa 75 meds na to, ito yung pwedeng ma-avail sa ating mga gamot facilities, no? So, yun po yung pinaka-concept ng PhilHealth Yakap, no? Yung primary care benefit, cancer screening test, at saka po yung PhilHealth gamot. No? So, ang kailangan lang na gawin ng isang pasyente ay pumunta po kayo sa pinakamalapit na Yakap Clinic provider po ninyo. So, ang una dyan, kailangan syempre member po ikaw ng PhilHealth. Kailangan may PIN number po kayo ng PhilHealth. Tapos, kailangan po magparehistro kayo kung saang Yakap Clinic kayo magpapatingin or magpapakonsulta. So, ang pagre-register po natin, in-encourage po natin ang bawat isa na magkaroon na, no? Halos lahat naman ngayon may e-gov, may smartphone na, smartphone no? Common na sa mga tao ngayon na may smartphone na. So, we encourage everyone to download the eGov PH app. At para po dun sa through the eGov PH app, i-click nyo lang po doon yung icon ng PhilHealth and automatically, pwede na kayo magpa-register kasama ng inyong mga dependents. Ayun. No? So, kung saan pinakamalapit kayong Yakap Clinic, pwedeng magparehistro. O kung halimbawa naman, wala talagang smartphone or walang eGov PH app, pwede naman po kayong dumiretso sa pinakamalapit na Yakap Clinic provider po ninyo. So, doon po mismo sa clinic, magpaparehistro po kayo. And then, diretso na po. Diretso na yung pagka-avail nyo ng benefit consultation, yung inyong assessment, then kapag kailangan ng laboratory na ipagawa, at saka kung kailangan prescribe ng gamot. Yun po yung pwede nating makuhang benepisyo. So, sa pagre-rehistro po nila, ma'am, no, ay meron po ba sila mga requirements na dapat pong dalhin? So, kailangan lang po, meron silang PhilHealth number. Ayun. Yan Pero lang kung po ang- halimbawa po na hindi pa nakadeclare as dependent ang kanilang mga anak, at saka o kaya yung asawa hindi pa nakadeclare as dependent, kailangan po ng additional na supporting documents like marriage certificate and birth certificate po. Ayun. Saan nila ipapa-update yung record nila kung sakali? Okay. So, instructed naman po ang ating mga Yakap Clinic na pwede po sila makipag-coordinate with PhilHealth para sa kanila na po ipapasa yung mga dokumento para hindi na kailangan pumunta ng pasyente sa ating pinakamalapit na PhilHealth office. Pero kung halimbawa nga po na kailangan nyo pa rin talaga mag-update or hindi available doon sa Yakap Clinic provider, pwede po kayong dumiretso sa ating pinakamalapit na local health insurance offices. Ayun. So, marami po tayong malalapitan kapag tayo po ay... sige po, Ma'am ma'am. Sayra, marami kasing nagtatanong doon sa FB page natin. Saan ba nakikita yung listahan Ayun. ng mga Yakap clinics po na accredited? Yes Okay, no? So, makikita natin yan sa ating PhilHealth website, www.philhealth.gov.ph under the online services, our partners. Sa our partners po, makikita nyo doon, pipiliin nyo lang yung ating Yakap Clinics. So, dito po sa atin sa Lucena, meron po tayong, pwede kasi tayo mag-accredit ng mga standalone clinics, mga government facilities, and even hospitals. Yes po. So, dito po sa Lucena, ang accredited po natin na facilities is Lucena United Doctors Hospital, St. Anne General Hospital, Quezon Medical Center, Lucena, CHO, yung ating office, and yung Dr. Pimentel's Clinic dito po sa Dalahican. And yung mga karatig bayan naman po natin sa Tayabas, UniHealth. Ano ba ang pangalan ng UniHealth yung hospital po ng UniHealth. And then yung Tayabas, CHO. Then sa Pagbilao naman po, Pagbilao RHU, Sariaya RHU. So marami po tayo, no? Ang covered po natin na probinsya dito sa Regional Office 4A is Cavite, Laguna, and Quezon. So, we have 242 accredited Yakap clinics na pwede po ninyong puntahan para ma-avail po nga itong ating outpatient benefit package po.
Yes, sa dami po ng malalapitan ng mga kababayan po natin. No? Damang-dama natin talaga ang pagmamalasakit. Doon pa lang po sa pangalang yakap ay damang-dama na natin yung malasakit ng PhilHealth sa atin. Ano? Kaya, Payakap ka na ba? oo. Kaya magpayakap na po kayong mga ka-life kung gusto niyo po ng care. At gusto ko Ayun. rin po sana idagdag, no? Baka po nalilito po yung iba na meron po kasi tayong PhilHealth Consulta before. Opo, yes na po. ang nangyari po dito, ni-rebrand lang po natin yung PhilHealth Consulta into PhilHealth Yakap. Yakap. So, ang tawag na po dun sa ating mga consulta providers before is, ngayon po, ang tawag na sa kanila is mga Yakap Clinic. Oh, wow, yakap clinic. Yakap. Yeah. So, Ang sweet, no? yeah. Ang tanong ngayon, hindi na, nagpakonsulta ka na ba? Ngayon ang tanong na, nagpayakap ka. Nagpayakap ka na. Mas maganda pakinggan. Ano? At mas pinalawak po yung benepisyo na bigay ng PhilHealth po sa atin sa pamamagitan ng Yakap program. Ayan. So, meron po kayong mensahe po sa ating mga ka-life about po sa ating topic sa hapong ito about obesity. Oo. So, medyo umano na ako. Yung topic nga pala natin is obesity. So, again, sabi ko nga kanina, para nga po maiwasan natin ang pagiging obese, no? Natin po. So, para maiwasan nga po natin ang pagiging obese, magkaroon po tayo ng lifestyle change. Yes. No? Lalo na sa ating diet, no? Kumain po tayo ng mga masustansyang pagkain, yung mga hindi matataas ang calories, okay? Malakas din po ang tugtugan dito sa DZA. Okay. So, medyo hindi ko naririnig ang aking Ayun, boses. Paano naman po, no, sa monitor natin na Medyo Master kadulit Tech? ko po ang mga ano dito. May nagda-drums po sa loob. Dito na po. Yes. May pa-beat po dito. Hindi po kidding aside. Sige po. Ang pinakangano natin dito, ang take natin dito is lifestyle change talaga. Yes. So, sabi ko nga kanina, ang obesity ay hindi agad-agad nagagamot. Hindi siya katulad ng ibang sakit na uminom ka lang ng gamot, okay na. Okay? So, ito po ay isang proseso. Mahabang proseso na kailangan po maging consistent tayo, lalo na sa ating diet, sa kinakain natin. And yun nga po, totality, yung lifestyle po ng isang tao. Yes. So, yun, para maiwasan nga po din natin dito, na maiwasan nga rin po natin yung mga komplikasyon din, no? Na magli-lead sa, yun, Sa sakit. Sa ano, sakit. Sa mga karamdaman. Oo. So, ang ano lang po natin, ang take din po sana natin dito is i-utilize natin yung mga benefits ng PhilHealth, lalo Yes na po. yung ating PhilHealth Yakap. Kasi ito naman pong PhilHealth Yakap, hindi lamang to sa may mga sakit na individual, no? Ito rin po ay para rin po sa atin na mga well individual, mga walang sakit, no? So, through the Universal Healthcare Law, no? Ang pinakang goal natin is makita ng bawat Pilipino ang isang doktor sa loob ng isang taon. Yes. So, para maiwasan din natin, ma-prevent natin yung pag-progress kung may sakit naman kung may sakit na yung ating yung ating isang individual. yun. So, para maiwasan natin yung kung kailan na lang tayo malubhana, saka na lang tayo magpapatingin. So, yun yung iniiwasan na po natin ngayon, no? Mas papatibayin natin yung prevention ng sakit ng bawat Pilipino. Dahil nga po sa PhilHealth Yakap, bawat Pilipino, malayo ka sa sakit. Ayun, malayo ka sa sakit. Syra, may follow-up ako. Naalala ko yung ating gamot. Kasi Ayun, diba, gamot. ngayon ba meron ng accredited na facilities dito sa atin yung nasasakupan po natin? Okay. So, ngayon po, ang PhilHealth Regional Office naman po is nagkakandak na po ng accreditation para po sa mga interested po natin ng mga pharmacies, no? So, may mga nakapagpasa na rin po ng kanilang requirements for accreditation ng mga pharmacies para po makapag-cater na po tayo dito sa PhilHealth Gamot. Pero sa ngayon po, wala pa po tayo sa listahan na merong accredited facilities na pharmacy. Pero, huwag po kayo mag-alala, malapit na po yan. Malapit na po yan. Saan nila aabangan yung list? So, bibigyan naman po natin ng kopya ng
so through our FB page, lalo-lalo na po dun sa ating website. Once po na accredited na ang ating mga pharmacies, magkakaroon naman po ito, madadagdag na po siya dun sa listahan ng mga gamot facilities na accredited po sa ating PhilHealth gamot. Yes, at napakalaking tulong po yan, no, kapag nangyari po yung pagkakaroon ng accredited yung mga po natin, pharmacies po natin. Kasi yung ibang mga Pilipino, hirap na hirap, no? Kumbaga sa mga pharmacy, lumapit sa mga pharmacy, and syempre magbabayad pa sila, no? Gagastos pa sila ng malaki. Unlike na kapag nangyari po, yun yung sinabi nyo, na magkakaroon ng accreditation, yung pharmacies po natin, ay mabilis na lang pong makakakuha ng gamot yung mga... Oo, yun. Kaya magpa-member na po tayo sa PhilHealth. Utilize natin yung benefits ng Yes. PhilHealth. Hindi na natin sasabihin na hindi ko naman nagagamit yung PhilHealth ko. Ngayon, pwede nyo na pong gamitin dahil may mga benepisyo naman na po tayo na para rin po dun sa mga walang sakit. Kumbaga, grab the opportunity. Yes. Kasi binibigay na sa atin yung opportunity, gagrab na lang po natin, mga ka-live. Ayun. So, marami po tayong napag-usapan about po sa ating topic na obesity. Ayan. At baka meron pa po kayong idadagdag sa inyo pong sa ating pong discussion. So, din natin, dagdag na rin natin. No? So, sabi nga namin kanina, marami tayong PhilHealth benefits na in-expand na benefits, dinagdag na benepisyo. Kasama na rin po dito yung ating tinatawag na outpatient emergency care benefit. So, ito naman ay para sa mga pasyente po natin na na-ER o nagpunta sa emergency room nang walang 24 hours, hindi naman kailangang i-admit, pero nabigyan ng services like consultation, nagpagawa ng laboratory, o kaya binigyan ng gamot. Meron na rin po kayong benepisyong makukuha sa PhilHealth kapag po kayo ay na-ER lang. Nung mga hindi kailangan ng confinement. So, halimbawa, ina-asthma, pumunta sa ER, tapos hindi naman kailangan i-confine, nagkaroon ng consultation sa doktor, ginamot siya, nagkaroon ng tinurukan ng gamot, na pang-asthma. Doon pa lang, meron na po siya makukuha ng benepisyo based po kung ano yung mga services na binigay sa kanya. So, hindi po siya katulad ng inpatient na fixed amount yung makukuha natin. Ito po, dito sa ER, na yung benepisyo natin po sa emergency room, depende po yan sa kung ano yung mga services na ginawa sa inyo habang kayo ay nasa ER. Oh, okay. Paano naman, Syra, kung halimbawa, nagamot sila sa ER, no? Tapos hindi naman sila nabawasan ng benefit. Ano yung pwede nilang gawin? So, yun, no? Kapag halimbawa hindi po kayo nakapag-avail, no? Simula po kasi ito February 14, 2025. So, simula Feb 14, in-implement na po natin itong outpatient emergency care benefit. Pero kung sakali nga po na hindi kayo nabawasan sa inyong mga bills, no? So, pwede po kayo makipag-ugnayan sa ospital para kayo po ay makapag-direct filing sa PhilHealth. Yes. Allowed naman po, pag dito sa OECB, allowed po ang ating direct filing. So, para po ma-avail nyo pa rin, no? O mahabol pa rin po natin yung ating mga benepisyo na binigay, na ginawa sa inyo during those times na hindi pa nag-i-implement yung hospital. Kumbaga, kukumpletohin lang nila. Yes, kukumpletuhin nyo lang po yung ating mga requirements at dadalhin po yan sa PhilHealth office. Okay. So, follow-up question, ma'am, doon po sa kapag dinala po kayo sa ER, no? 'Di ba meron po kasing mga prices na sisingil lang po sa inyo is below 1,000, 'di ba? May mga ganun po. So, sakop pa rin po ba 'yan ng benefits ng PhilHealth? Ang po kasi natin, benepisyo po kasi natin is based on the services. So, kung halimbawa po ang ginawa sa inyo ay nagpa-x-ray, kung ano po yung laboratory, tapos may mga gamot, may fixed amount po tayo per service. So, kung ano po yung sobra dun sa service na yun, yun na po yung magiging out of pocket ng pasyente. Pero, kung sakop na nga po ni PhilHealth lahat ng amount, hindi, wala na po dapat babayaran. Ayun. So, pa rin, makakahinga pa rin po tayo ng maluwag. Dahil ngayon, ang hirap magkasakit, no? Ang mahal Yes. magkasakit. So, nandito naman po si PhilHealth para tumulong po sa inyo. Yes. And we encourage everyone po na, syempre, kailangan din po talaga nating magpakonsulta. Yes. Kasi, mahirap po yan na kahit wala po tayong nararamdamang sakit, but kapag tayo ay halimbawa, naisipan po nating pumunta sa doktor, doon pa lang natin malalaman
na lumalala pala yung sakit natin. No? So, yun mga ka-live, kailangan lang po natin ng prevention sa ating mga kalusugan. Ayan, so meron pa po, may Miss Rexy. Okay na. Meron ka pang, Ma'am Syra, para dun sa ating mga partners. Oo. Yung mga nais maging accredited. Tagal, ang dami ko nasabi. Maging accredited dun sa ating mga services na Opo. binibigay. Okay, para po dun sa ating mga bagong benepisyo, yung ating cancer screening test, so we encourage our level 1, level 2, and 3 hospitals na mag-submit po sa amin ng letter of undertaking para Ayun. po maging additional services po nila yung ating cancer screening test, no? So, Ayun. yung cancer screening test kasi ang covered natin dyan is yung mammography, breast ultrasound, para ma-detect natin kung may breast cancer, yung alpha-fetoprotein, and colonoscopy, and yung marami pang iba. 6 yun eh. Bali 6 po kasi yung screening test natin. And sa ngayon, ang ina-accredit po natin dyan or ina-allow natin na magbigay ng services for the cancer screening are level 1, level 2, level 3 hospitals. And of course, yung ating PhilHealth gamot. So, we encourage our pharmacies, yung mga stand-alone, pwede din po yung mga drug retail pharmacies na makapagpa-accredit po sa atin sa PhilHealth for the PhilHealth gamot, no? Yes. Because magiging malaki po yung role ninyo dito sa pag-i-implement po natin ng ating benepisyo para sa PhilHealth gamot. So, hindi naman po kailangan, hindi necessary na naka-register kung saan kang facility naka-register or kung saan yakap klinika naka-register, doon ka lang din kukuha ng gamot. No? Ayun. So, ang PhilHealth gamot po natin, pwede po siya nationwide. Yes. No? Basta po accredited gamot facility or yung pharmacy is accredited as gamot facility, pwedeng po kayong kumuha doon ng inyong gamot. Basta kinakailangan lang po, meron tayong reseta galing sa isang yakap physician. So, idagdag ko lang din pala para sa information po ng lahat. Hindi po lahat ng doktor makakapagreseta po para dito sa ating PhilHealth gamot. Ayun. No? So, para klaro lang po, Para klaro. ang pwede lang po na magreseta para po sa PhilHealth gamot ay yung ating mga yakap physician o yung mga nasa yakap clinic na doktor. So, talagang pupunta po muna kayo sa isang yakap clinic bago po kayo maresetahan ng doktor. So, paano naman kapag halimbawa yung pasyente meron na silang sariling doktor? Oo. May reseta na talaga specialista. sila o may Oo. specialista na talaga o meron na silang sariling reseta talaga. Matagal na silang may maintenance drugs. So, ang gagawin lamang po nitong individual na ito, kailangan lang po pumunta sa isang yakap clinic, no? Magpapareseta po siya dun sa yakap physician. Ayun. So, yun po ang proseso po natin para magkaroon po kayo ng reseta galing sa isang yakap physician. At yun naman yung dadalhin sa isang accredited yakap yun naman ang dadalhin, yung resetang yun ang dadalhin sa yakap gamot facility. Dami, no? Ang dami Ay, Sa isang- Miss yun sa Syra, pharma. di ba yung gamot, hindi siya talagang gamot na? May ibig sabihin siya. Okay. yan, Yung PhilHealth gamot po, syempre, mahilig po si PhilHealth sa acronym. sa Di ba yung yakap nga is Yaman ng Kalusugan Yaman ng Program. Yung gamot naman po is Guaranteed Accessible Medications for Outpatient Treatment. Oh, wow. Yun naman po ang ibig sabihin ng Oh. PhilHealth gamot. Grabe. Ang daming ng PhilHealth eh. Daming acronyms. Sa no? acronyms. Daming acronyms. Oo. At doon sa acronyms niya, maiintindihan mo na agad Yung kung ano benefit. yung benefits niya. Ayun. So mga ka-life, it's 2:55 na po ng hapon. 2:54 po sa akin, pero 2:55 po dyan. Medyo advance ng 1 minute. Okay. Miss Rexy, baka may gusto po kayo pasalamatan po sa atin. Ayan. So, para dun sa ating topic, no, dagdag ko lang, dun sa nabanggit ni Ma'am Syra, no, na Yes. kumain ng masustansya. Ayun. Ayan. At saka di ba nabanggit mo kanina? Piliin ang inyong pagkain, no, para maging malusog. At saka yun, mag-exercise. Yung exercise naman, Ma'am Syra, di ba, depende sa kaya ng schedule mo, Oo, di ba? yun Yung nga. simpleng pag-walk
walking, yan, exercise na siya. Yes po. So yun, piliin nyo po yung exercise na fit sa inyo, no? Oh. Para at least makamove pa rin tayo. Yun yung movement naman yung kailangan dito, no? Yes. Yung importante. At saka yun nga, katulad ng nabanggit ni Ma'am Zaira, kung may nararamdaman na, or kahit wala pang nararamdaman, magpakonsulta po tayo or pumunta tayo sa PhilHealth Yakap clinics po natin na accredited. Yes. At saka, syempre, dagdag po dun sa nabanggit mo kanina, yung pagpupuyat. Kasi kasama din yun siya po, dun sa pagpupuyat. healthy lifestyle, no? Yung pagpupuyat. Pero medyo guilty ako dyan. Hindi Sa po talaga, pagpupuyat. hindi po Ayun, talaga mahirap. maiwasan, yung, Ayan. yung mga Pero eye bags yun, po na. yun yung dagdag ko, pinakadagdag ko, no, dun sa ating healthy lifestyle tips po natin. Ayan. Yes. So, para po sa inyong mga katanungan, maaari po kayo mag-message sa ating FB page, PhilHealth Regional Office 4A. Ayan. Sasagutin po kayo ng ating mga moderator po sa ating FB page. At syempre po, para sa ating mga, shoutout ko na lang, no, yung ating mga kasamahan sa PhilHealth, sa ating mga division chiefs, si Sir Arturo Argente, Sir Benji Cuvinar, si Doc Sani Abarisha, hindi mo na ba? Doc Sani Abarisha, at saka syempre yung ating Acting Regional Vice President, si Dr. Edwin M. Oriña, at yung pong mga Leo Heads sa Cavite, si Sir Benjamin Rodil, si Ma'am Obelia Fontanilla, sa Quezon po, si Sir Jonathan Alim, si Ma'am Annalisa Astilla, sa Laguna naman po, si Ma'am Grace Remilo at si Ma'am Tere Alba. Ayan, magandang hapon po sa inyo lahat. Tsaka sa mga kasamahan po namin dyan sa PhilHealth Regional Office, Local Health Insurance Offices po natin. At syempre po yung ating mga kasamahan sa PAO, Public Affairs Unit, si Ma'am Cheryl, si Miss Eden, si Jones, si Janelle, at saka si Jude. Yes. Magandang hapon sa inyong lahat. Good Ayan. afternoon. Ayan, sa lahat ng mga kasamahan ni Miss Rexy. Ayan, At ni dito na Miss Zaira. Opo. Sana sa susunod, no, makasama na po ulit natin si Ma'am Ayun nga Marge. po, si Ma'am Pwede ba yung apat tayo dito? Para mas masaya yung kwentuhan. Opo, dagdagan pa natin yung upuan. Dadagdagan nyo. Kasi malaking na po yung station nyo Opo. Kaya na yung 4. Ayun. Ayun nga po, at mas lalo pa po nating pagagandahin. Ganda nung nila ngayon. Ayun. Set up. Ayan. Salamat po, Miss Rexy. Ayan. Appreciate. Sana po dito sa ating talakayan, may napulot kayong aral. Hindi lang po sa pagkakaroon ng healthy lifestyle, at saka yes din po. sa pagmamonitor ng ating timbang, kasi mahirap na maging obese. Opo. Dumating tayo dun sa portion na obese na po tayo. Kasi nga, gaya ng nasabi ni Mama Zaira, meron tong komplikasyon. Totoo po. So, yun. Lalo Sana na po may no, napulot. May level. May napulot naman po sila. may mga level po kasi ng obesity. No? Level 1, level 2. So, kung saan man po kayo doon, kahit overweight lang po, ay iwasan na rin po natin talaga yung mga unhealthy foods. And syempre, ang unang-una po natin gagawin dyan is discipline. Oo, yun. No, kasi kapag wala po tayong disiplina sa sarili natin, kahit ano pong gawin nating paraan ng pagpapapayat ay mawawalang kabuluhan po yan. Ayan. So, nagpapasalamat po tayo sa ating guest sa hapong ito, si Miss Zaira, sa kanya pong sa mga impormasyon na inyo pong ibinahagi dito sa programa na Alagang PhilHealth sa DZAT Live Radio. Maraming salamat din po, Miss Rexy. Maraming salamat po. Ayan. Maraming salamat din po sa ating technical, sa likod Yes! ng camera. Opo. Ayan, maraming salamat po sa ating technical from Marikina City. Malayo pa yun. Malayo pa po siya. Si Mr. John Bowen Lopez. Ayan, magandang hapon sa iyo. At syempre sa ating mga ka-life na nandito sa ating studio. Thank you so much for watching. Ayan, for supporting this program at sa ating pong mga viewers sa Facebook page. Lalong-lalo na po sa ating mga listeners. Yan, marami po tayong mga listeners, ma'am, no? At yan po ay tawid dagat din. Abot tayo sa tawid dagat sa Romblon, Marinduque, Aklan. Ayan. Sa lahat ng mga nakikinig po dyan na member po ng PhilHealth at hindi pa po member, magpa-member na po tayo, lalo na po sa Yakap program ng PhilHealth. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. At kami po ang inyong nakasama, Miss Riza,
si Miss Rexy at si Miss Zaira. Patuloy po kayong umantabay, no, sa iba pa pong mga episode na amin pong ibabahagi sa inyo dito sa Alagang PhilHealth sa DZAT Live Radio. Magandang hapon po and God bless! Magandang hapon po. Ingat po tayong lahat. Muling antabayanan ang susunod na edisyon ng Alagang PhilHealth sa DZAT Live Radio.